Umiiyak po siya mga kapatid. Dahil sa kanya, kung paano nakikilala niya sa loob ng iglesia, gusto niya na kung paano ang mga kalalakihan ay may gampanin o trabaho sa iglesia ng Panginoon as a servant or ministers, gusto niya rin sana maging gayon. Kaso, dahil kung magbabasa ka ng Biblia, ayon sa kanya, pag pinasa mo bilang ikaw ay isang kababaihan at hindi mo masyado maintindihan, magkakaroon ka talaga ng kalungkutan. Kasi if you read from Genesis chapter 2 and 3, makikita mo sa creation ng Diyos. Sabi niya, binasa niya nakita ko doon, ang sabi niya, ang unang nilalang ng Diyos ay lalaki. At wala pa yung babae. So the original creation is men. Ngayon yung nababanggit, di ba? Ngayon, tapos pag binasa pa niya yung chapter 2 and 3, makikita mo yung nangyari pa sa babae na nang magkasala pa yung babae, lalong parang bumaba yung kanilang kalagayan, di ba? Ang sinabi sa sulat ni Moses from Genesis chapter 3 verse 16, nang magkamali ang babae, ipinasakop siya doon sa kanyang asawang lalaki. That's the first time na ang babae ay inutusan magpasakop. Ibig sabihin, before, walang ganung utos. Di ba? Wala eh. May fellowship silang mag-asawa, walang utos na gano'n. Pero dahil nagkamali siya, si Eva, doon dumating yung utos na Panginoon. Ang Panginoon ang sabi, kailangan magpahinood ka sa iyong asawa. So, from that time, tumakbo yung istorya, nakikita mo, pag nagbasa ka ng Biblia, sa kultura ng mga Hudyo, ang kababaihan talaga, napaka-lungkot ng kalagayan. Wala, sa kanila parang walang gaanong moral. Yung mga babae, diba? From the time of first king, second king, of third king, diba? Yung mga naging hari, ang asawa nila, marami. Si King David, si Solomon, at yung iba pa sa Old Testament, pag mayaman ka, pwede ka mag-asawa ng marami. Yan sa Old Testament. Ngayon, pinabasa niya ulit, paano kung sa New Testament? Pagdating sa New Testament, nabasa pa rin niya sa sulat ni Pablo, First Timothy, no? Sinabi ni Pablo na ang babae kailangan manahimik. Ako lalo sa New Testament, Christian na yan eh. Christian era na po yan. Nabasa niya na ang babae ay inuutusan manahimik sa loob ng iglesia. So, sabi nga niya, sa isip niya, ano ba yung Bible? Parang gusto niya itapon yung Bible. Pero hindi, dahil believer siya eh. Naghahanap daw siya ng katugunan na ano ba talaga ang nakapulong dito. Kami man mga kababayan, sabi niya, ay isang second-class citizen. Ngayon, habang siya patuloy na nagbabasa ng Biblia, so sa sulat din niya sa Pablo, nakabasa niya siya. At nagkaroon siya ng ginhawa, nagbabasa niya, na walang second-class citizen in the body of Christ. Hanapin ko lang yung verse. Kung gusto nyo i-check itong aking sinasabi, pwede. Ha? Oo, yun! Teka, hanapin natin. Sa unang-una, nasaktan siya yung una sa 1 Corinthians 11:3. Pakibasa lang yun. Na kasi maliit ang oras ko. Tapos yung sa second, 1 Timothy 2, nabasa na natin yung 11 dyan, di ba? Yung 1 Corinthians 11:3. Ano ba yung sinabi ni Pablo doon? Kasi pinopo siya eh. Pakihan lang kasi may sila yung oras ko. 1 Corinthians 11:3, pakibasa. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Yun. So makikita mo doon na pinapagulungan ng babae ang lalaki. Di ba? Tapos sabi doon sa 1 Timothy 2:11, hindi natin mabasahin yun. Sabi doon, pinapag-aral sila'y manihimik.
Sa talatang 15, sinasabi doon, maliligtas lang sila kung sila'y mananampalataya. Isa maliligtas sila sa kapakanakan kung sila'y magtatapat. Ibig sabihin, mabigat yun eh. Ano sabi doon? So, bumibigat yung kanyang habang binabasa niya yung sulat ni Pablo para sa mga hintil. Iba na yung Hudyo eh. Ito, hintil na eh. Pag-asa na to eh. Pero yung nababasa niya, parang lalo siyang bumababa sa kalagayan niya. Okay. Ngayon, dahil sa patuloy niyang pagbabasa, sinabi niya rito, nadaanan niya ang unang Korinto 7. Ito yung unang nagpa-ginhawak sa kanya. Sa sulat ni Pablo, ano ba yung nakalagay? 7:14 ng unang Korinto. Pakitlas ko natin. Yung nabasa niya dyan, parang sinasabi doon, if a unbelieving husband, unbelieving wife, na halimbawa, yung babae, tapat sa Panginoon, may asawa siya unbeliever. Sabi doon, yung asawa niyang lalaki, for the unbelieving husband, kung yung lalaki daw hindi mananampalataya, believing husband is sanctified by the wife. Sinasabi niyan, kung ang lalaki hindi sumasampalataya na asawa ng isang Kristiyano tapat, ang lalaki nyo na hindi mananampalataya ay aaliin. Sabi pa ng Panginoon, ano sabi ni Pablo? So, lumabasa niya, siyempre, believer siya. Halimbawa lang, believer siya. Itinaas din pala ng Diyos. May tinatampo ang Diyos, sabi niya. And the unbelieving wife is sanctified by the husband. So, dito pinapakita, walang diskriminasyon. Walang discrimination. Okay. Ngayon, namamasa niya pa, dagdag pa natin talata. Sa Galatia 3:28. Di ba yung sinabi mo kanina, no? Fellowship? Pagkita natin. Galatians 3:28. Walang magiging Hudyo. There is neither Jew. There is neither no. Ito, sulat ni Pablo. Walang daw Jew, walang Greko. And there is neither bond, walang alipin, o laya. There is neither, walang lalaki, walang babae. For ye are all, tayong lahat, ay iisa kay Kristo. So, nung mabasa niya, nabubuhayan na siya. Nagkakaroon na siya ng pag-asa. Pagkatapos, dagdag pa dyan, sa John chapter 4, verse 1 up to 30, mahaba yun, no? Na, ang sinasabi doon, si Kristo'y lumapit sa isang babae. So, 30. mismo ang Panginoon si Kristo, na-break niya yung kultura ng mga Hudyo noong unang panahon, bawal po ang babae o lalaki lumapit sa babae. Lalo na kung ikaw ay binata. Okay? Pero ito nilapitan ni Kristo. So, nagkakaroon siya ng pag-asa. Sa Luke chapter 8:43, pinahintulutan ni Kristo, hindi masyado siguro ito, no? Sa 8:43 na, ang bangkay ay lapitan din ng mga babae sa loob ng tomb, no? Sa libingan. Hindi masyado yun. Sa Mark 14:1-9, pagkatapos ng kamatay ni Kristo, ay nagpakita si Jesus. Kanino siya unang nagpakita? Sa kababaihan. Hindi si Kristo nagpakita sa alagad ng mga ng apostol. Sa babae siya nagpakita. So makita natin, so sinasabi ng babae, nagkakaroon siya ng pag-asa. Nabubuhayan siya. Okay. Ngayon, ilang verse na lang. Sa Acts chapter 1, verse 14, nang sa araw na sila'y nagkakapipon, bago maipagkaloob sa kanila noon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa mga apostol. Sa kalipunang yun, ilan sila doon? 120, ba?
Doon sa kalipunan ng mga apostol na 120, kasama yung mga ibang mananampalataya, may babaeng naroon. May, tama ba? Tingnan natin, 1:14. This all continued in one accord in prayer and supplication with the women. So, hindi ito solid na lalaki. May babaeng nandoon. And Mary, kasama pa yung ina ni Jesus of Jesus and with his brethren. So, parang ang sumasagot na rin sa kanya, sa kanyang mga katanungan, kung siya ba ay isang babae na second class citizen, nasasagot din siya sa tulong ng Diyos na siya ay hindi second class citizen. Kundi ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo, ang babae at lalaki ay parehas sa harapan ni Kristo. Pero hindi natin binabaliwala na meron nagpapangulo. Meron tayong pinamumuluhan kung ministeryo ang pinag-uusapan. Pero sa pag-ministeryo ang pinag-uusapan, meron talaga tayong pinamumuluhan. Kung paano iglesia, ang nagiging ulo ay ang si Kristo. Kung sa loob ng sambayanan, ang lalaki ay ulo ng asawang babae. Ganun ang pattern. Pero sa harapan pala ng Diyos na ating Ama, at sa harapan ng ating Panginoon Yesu Kristo, ang babae ito ay nagkaroon ng pag-asa at linaw na siya ay hindi second class citizen. Pero ibig sabihin pala, kahit siya'y babae, pwede rin siyang maging women ministers as a servant of Jesus Christ. Pwede rin siyang gumawa sa Ebanghelyo na ayon sa kanyang kagustuhan sa kapananan na siya'y magamit. Di ba? Ephesians chapter 2. Ano yung verse 18? Nabara ka dito. Oh, pero siya kasi, yung kanina pinag-usapan namin ni Pastor Tani, pwede silang magamit sa Ebanghelyo. Ano lang itong pag-usap natin? Pwede silang magamit sa Ebanghelyo bilang sila'y babae. Pwedeng maging kaparehas ng lalaki. Magamit sila ng Panginoon. In other words, itong babae nito na may malaking katanungan sa kanyang kaisipan. Nabasa ko po itong moral questions. Na merong mga kababaihan ng pakiramdam nila sa sarili nila parang mababa sila kaysa sa mga kalalaki. Ibig sabihin pala sa iglesia ng Panginoon, sa harapan ng Diyos, sa harapan ni Kristo, ang kalagayan po natin sa spiritual na kalagayan ay pare-parehas. Pero sa tungkulin at gampanin, hindi po tayo parehas. So, yun na po. Salamat. Okay, bagong record na.